Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update ngayong araw, October 21, 2023. Patuloy nga pong umiiral sa ating bansa itong northeast monsoon o yung amihan na nakakapekto yan sa extreme northern Luzon at northern Luzon. At yung shear line naman po, ito nga po yung nagdudulot ng pagulan sa may gitnang bahagi ng bansa. Asahan pa rin po natin, makakaranas tayo ng mga mahihina at katamtamang pagulan at meron naman po tayong mga posibilidad na heavy rainfall mamaya, lalo po pagdating ng hapon. At tayo naman po sa advanced weather forecast ng European Center, yung minomonitor natin posibleng sama ng panahon sa eastern section ng Mindanao, stable pa rin po ito, napapasok ng Philippine Area of Responsibility at posibleng magpaulan. Sa ngayon nga po, nasa 50% chance pa rin po yung posibilidad na mag-intensify ito into tropical depression or mahinang bagyo. Dumako nga po tayo sa ating rain map animation kung saan dito nga po sa may gitnang bahagi ng bansa. Ito nga pong cloudy sky, ito po yung nagdudulot ng mga pag-ambon o yung tuloy-tuloy na mahihina at katamtamang pagulan. At dito naman po sa eastern section ng northern and central Luzon ay nakakaranas nga po ng mga posibleng pagulan. Ayon po yan sa ating European Center. Magiging maganda naman po ang lagay ng panahon sa may Visayas, Palawan at maging sa may Mindanao. Pagdating naman po mamayang alas 10 ng umaga, may mga posibilidad nga na moderate rain dito nga po sa parte ng Isabela at yung mga pag-ulan ay posibleng umabot na po yan hanggang halos sa buong Luzon. Pagdating naman po ng alas 12 ng tanghali, mamaya makikita nga po natin meron tayong heavy rainfall dito nga po sa may parte ng Tugigaraw, Isabela. At asahan din po natin meron din po mga posibleng pag-ulan dito nga sa may parte ng Ilagan at ng Santiago. At magiging maganda pa rin po ang lagay ng panahon ng halos sa malaking bahagi ng bansa. May mga pag-ulan na rin dito nga sa may parte ng Bicol Region, Metro Manila, Mindoro Provinces at ilang bahagi ng Visayas. At maging dito nga po sa may Mindanao, may mga posibilidad na pag-ulan din po tayong posibleng maranasan. Mahina at katamtamang pag-ulan lamang yung posible nating maranasan. Pagdating naman po ng alas 2 ng hapon, dito nga po sa may parte ng Baggao, Tugigaraw, Ilagan, hanggang sa may parte ng Baguio, may mga moderate rain tayong posibleng maranasan. Ito po yung posibleng magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. May mga pag-ulan pa rin dito sa extreme northern Luzon at halos buong Luzon posibleng makaranas ng pag-ulan hanggang Metro Manila. Dito rin po yan sa may parte ng southern Luzon, may mga parte naman po ng Mindanao, tuloy-tuloy nga po, meron tayong mga posibilidad na pag-ulan. At habang ang Palawan naman ay magiging magandang lagay ng panahon at ilang bahagi ng Visayas. Pagdating naman po ng alas 4 ng hapon, may heavy and moderate rain po tayo posibleng maranasan. Dito naman po yan sa parte ng Narbacan, sa may Candon, sa Tagudin, Quirino, meron po tayo dyan mga pag-ulan hanggang sa may parte ng Santol at San Fernando, La Union. At patuloy pa rin po makakaranas ng pag-ulan ng halos buong Luzon at southern Luzon ay makakaranas din nga po ng mga pag-ulan. At halos sa buong Bicol Region ay makakaranas din nga po ng mga biglaang pag-ulan hanggang dito po yan sa parte ng Visayas at ilang bahagi ng Rojas, Iloilo, Cebu City at may mga pag-ulan din po dito pa rin tuloy-tuloy sa may parte ng Mindanao. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi, ganun pa rin po, may mga pag-ulan pa rin po tayong aasahan. Kaya iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan. Magdala po tayo ng payong pag tayo po ilalabas dahil nga biglaan po yung mga pagbugso ng mahina at katamtamang pag-ulan. Halos buong Luzon po yan ay posibleng makaranas ng pag-ulan. Magiging maganda na ang lagay ng panahon ng Bicol Region. Ang halos malaking bahagi ng Bicol ay magiging maayos na ang lagay ng panahon
ng Visayas at unti-unti na rin nagiging maganda ang lagay ng panahon ng Mindanao, maliban na lamang po dito sa may Davao region na may mga pag-ulan pa. Pagdating naman po ng alas 8 ng gabi mamaya, tuloy-tuloy pa rin po makakaranas ng mga pag-ulan, kaya lalong-lalo na po doon sa ating mga delivery rider na posibleng makaranas ng mga pag-ulan. Magbaon na po tayo ng ating mga pananggalang sa pag-ulan dahil tuloy-tuloy nga po yung mga posibilidad na pag-ambon at pag-ulan. Pagdating naman po ng alas 9 ng gabi, ganun pa rin po tuloy-tuloy hanggang alas 10, alas 11 ng gabi, tuloy-tuloy pa rin po makakaranas po tayo ng mga pag-ulan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po October 22, tuloy-tuloy pa rin po makakaranas po tayo ng mga pag-ulan at pagdating po ng October 23, magkakaroon na nga po tayo ng low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility at habang yung shear line ay nagdudulot pa rin po ng pag-ulan sa gitnang bahagi ng bansa. Pagdating naman po ng October 24, ganun pa rin po, asahan pa rin po natin yung mga pag-ulan. Pagdating naman ng October 25, bahagyang gaganda lagay ng panahon pero asahan pa rin po natin yung mga isolated rain shower. At habang yung low pressure area nga sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay nasa eastern section po yan ng Mindanao. By October 26, asahan pa rin po natin na magiging maganda lagay ng panahon pero may mga pag-ulan pa rin po tayong posibleng maranasan. Pagdating naman po ng October 27 hanggang 28, posible nga po yung low pressure area natin ay mas lalapit na sa ating power line at habang yung shear line ay magdudulot pa rin po yan ng pag-ulan sa gitnang bahagi ng bansa. Pagdating naman ng October 29, posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility itong low pressure area at magkakaroon tayo ng posibleng sama ng panahon sa may parte ng Taiwan. At ito nga po, mapapansin nga po natin, ito po ay pipigil dun sa northeast monsoon sa pagbugso nito, pero yung shear line pa rin natin, ito po ay magdudulot pa rin ng posibleng pagulan dito sa parte ng Bicol region. Pagdating naman po ng October 30, yung low pressure area nga po ay nasa eastern section po yan ng Surigao at ito nga po 50% chance pa rin po yung posibleng mag-intensify ito into tropical depression or mahinang bagyo. Ito po yung imo-monitor natin kung ano pa nga ba yung mga posibilidad na magiging senaryo nito. Again, inuulit po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po ito. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin kung ano nga ba yung magiging posibleng epekto nito o senaryo nitong panibagong sama ng panahon. Mag-iingat